Yes, again, alright mga minamahal. Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pag-usapan natin mga minamahal kung paano po gustong ipabangbang ni Luis Chavez Singson at ni Teves itong si Mami Pebbles dahil meron pong expose itong si Mami Pebbles tungkol nga po dito sa anak ni Chavez Singson na nagbabato. 'Di ba? At pakana, yes, may malaking ambag sa black market. Alright, so bago natin simulan yung talakayan na yan, nais ko lang po munang, grabe no, tingnan ninyo. Yung signature campaign na naman. Okay. Alam nyo, nakalagay dito, si Maharlika pa mismo nag-post, ang kadyutang inahan ng Team Alpotera. Okay, kay Maharlika yan, yung Buljakan TV, pakita ko sa inyo. Yan, ang katangahan ng Team Alpotera ay nagbunga na. Yes, nagbunga ng kapahamakan sa mga Duterte, abangan sa vlog, at himay-himay natin ang kaputahan ng DA, Ma'am Bubudol. Hindi ako kumakampi kay Maharlika, pero may tama siya this point. Kasi signature campaign kay former President Duterte, really? Tapos, ang may pakanan yan, walang iba kundi itong si Alpotera. Ang kailangan nilang campaign is 1 million para mapauwi si Digong. Wala namang jurisdiction ng International Criminal Court dito sa bansang Pilipinas. Tapos, ito pa yung mangyayari, posibleng expired na ang rehistro ng isang van na ginamit sa isinagawang signature campaign caravan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung signature campaign, yung van na ginamit, ang ina ninyo, expired na pala. Gusto nyo pa talagang ipahamak itong si Digong? Talaga lang Nakakaloka mga minamahal. Van sa signature caravan ng mga supporters ni Digong, hindi rehistrado. Aray mo. Diba? Yan, Leo. LRY. Yung pinaka-initial. Kung hindi ka ba naman bobo, inutusan mo si Alpotera, pero yung mga equipment na ginamit ni Alpotera, mga expired na pala. Diba? Kung sa barrel may gumamit na, may kumasa na dyan. Diba? My God! Tingnan nyo, at sila lang din yung nagkakagulo-gulo. Alam nyo, sarap tingnan, no? Na sila lang din nagkakagulo. Alright, sige. Eto, ayan, nadaanan ko lang, Kaka-post lang kasi yan ni Maharlika, diba? Sila lang din nag-aaway-aaway. Anyway, eto na. Ay, nako. Minura ni Mami Pebs. Yan. Makita ko sa inyo. Mailalapit ba natin? Or ilapit na lang natin yung camera. Ibaba natin. Yan. Sabi dito, P.I. Tevis, sisiguraduhin ko sa'yo na mas mauna kang mamamatay sa akin. Nanggigigil si Mami Pebbles. At ikaw, Luis Chavez Singson, itago mo yung anak mong nagbabato. Hindi na lang natin gamitin yung kasi baka maano tayo ni YT. Nagbabato na si Christian Singson. Sabi ko sa'yo, iiyak ka at baka yan ang ikamatay mo. Kasi may nag-message kay Mami Pebs. By the way, diba yung kay Yuse Claire, naalala ko? Diba kung si Yuse Claire nga kahapon, pinagbantaan Tapos pumunta siya sa NBI dahil may threat. Ngayon naman, ito mas malala. Diba kay Yuse Claire, nafe-feel niya palang na tinetreaten siya. Ito talagang malala. Binantaan na yung kanyang buhay, tinaningan. PT4. Please don't visit Ram. Huwag mo na daw bisitahin si Ramil Madriaga, sabi sabi ng nag-message kay Pebbles. Tevis or Chavez have both standing order to their assassin to eliminate you. All they need is to go after you when you got out of jail visit. Susundan si Mami Pebs, mga minamahal. And after nun, babangbangin na siya. Ganun kalala ang mga DBS.
Ganyan na ba kayo kapag hindi nyo kayang sagutin ng argumento, ang gagawin ninyo, tatakutin ninyo? Ganyan na ba kasama itong mga, tawag dito, na-atching ako, itong mga DDS na to? Di ba, mga walang halang talaga yung bituka eh. Di ba, mga minamahal? So, linawin natin ha, yung sinasabi natin is batay lang sa post ni Mami Pebbles. Ganito ba kapatas maglaro ang mga DDS? Or kapag hindi nila kayang sagutin ng issue, 'di ba? Ang gagawin nila is mananakot na lang. 'Di ba? Mananakot ba yung sagot sa lahat ng bagay? Naku, Diyos mio. Alam naman natin mga minamahal, no? Disclaimer tayo na itong si Mami Pebbles ay influencer yan. Tsaka matagal na din niya nagtatago. Almost 7 months na nga yung nagtatago eh. Tinag niya pa nga si Luis Chavez Singson, no? Tinag niya pa. Matagal na yung nagtatago si Mami Pebbles. 'Di ba? So, wala kang nakapaghanap dyan eh. Hindi tahimik si Pebbles. Ang kanya lang, hindi siya takot na mag-expose ng mga resibo. At dahil doon, nagiging target siya ng mga galit, ng mga tinitiran niyang tao. At ang nangyayari, ito na nga, pananakot. So, dito papasok ang mabigat na issue. Hindi niyo ba kayang kalabanin itong si Mami Pebbles ng patas lang? Bakit gigil na gigil kayong gusto siyang patahimikin? 'Di ba? Gusto niyong pagbantaan ng kanyang buhay. May babala pa umano na wag siyang lumabas, or gumalaw. Hindi yan biro, ha? Yung ganyang pagbabantay, hindi yan biro. Hindi yan simpleng bardagulan. Ang usapan dito, mga minamahal, is pagpapatumba. Ang usapan dito is patayan, assassination. Ibang level na yan. At kung totoo man itong mga banta kay Mami Pebbles, 'di ba? Iba na to. Pikon ba? 'Di ba? Well, sa bagay, criminal in nature na din sa kanila yan, mga minamahal. Ganyan yung mga diskurso siguro ng mga DDS, no? Kapag may resibo, kapag may tanong, kapag may expose, ang kanilang sagot is pananakot, 'di ba? Pagpapatahimik. Or else, character assassination, mga minamahal. So hindi ito laban, hindi to patas na laban eh, 'di ba? Wala namang mali ata sa sinabi ni Mami Pebbles. Eh kung sa tingin ninyong merong mali, ba't di nyo kasuhan? Mag-debate kayo. Hindi yung tatakutin ninyo. 'Di ba? Ganito ba yung kultura na ngayon sa bansang Pilipinas? Na kapag di mo kayang sagutin ang issue, ipapabangbang mo na lang? Hindi mo ba kayang linisin ang pangalan mo nang hindi ka magpapabangbang ng tao? Hindi mo ba kayang sagutin yung mga paratang? Hindi mo ba kayang ikontrol ang mga naratibo? 'Di ba? Tapos ang gagamitin mo, mananakot ka. Kaya dito pumapasok ang pangalan ni Luis Chavez Singson eh. Oo, na inuugnay. Anyway, ito, may another post pa siya. Sabi dito, Chavez at Teves, akala nyo di makakarating sa akin ang info na gusto nyo kong ipatumba? Teka muna, bakit nyo ako gustong ipatumba? So, ibig sabihin, totoo lahat ng pinasabog ko? Ano na? Luis Chavez Singson, kailan tayong magkikita? Hinamo na ni Mami Pebbles. At dalhin mo yung title ng Metro Walk Deadma, ha? And excuse me, hindi ako natatakot sa inyo. Hindi nyo pa ako kilala at hindi nyo din alam ang kaya kong gawin. For 7 months na nagtatago ako, hindi nyo alam ang mga ginawa ko. Hindi ako naglakas ng loob na kalabanin kayo kung hindi ako ready. So, may bala din palang ibubuga itong si Mami Pebs. Very well trained ako ni Charlie. Gusto mo, Chavez, magkita tayo, magbarilan tayong dalawa, naka-media, ha? Wala sa bukabularyo ko ang salitang takot. Yung anak mo na nagbabato, na may hawak ng black market ng mga party bato, itago mo. Kumpleto ako ng resibo. I can't wait, Mami Pebs, 'di ba? Itong aligasyon na to ay nanggagaling sa source ni Mami Pebbles. Hindi po
ako hukuman or hindi po ako magdedesisyon na totoo ang sinasabi niya. Not unless kapag ilabas niya nga mga minamahal ang mga resibo. Pero maraming netizen ang nakakakita ng pattern kasi kapag ikinumpara ang sinabi ng iilan, kahawig din ito sa estilo ng mga Duterte. 'Di ba? Na kapag ang isang pamamalakad nila ay medyo kinukontra, 'di ba? Ang ginagawa, pinapatumba na lang nila. So, Mami Pebbles, kung ikaw man ay nakakapanood ng ating video, ng ating vlog, mag-ingat ka dyan. Kasi hindi natin alam kung anong kayang gawin, 'di ba? Ng mga Duterte. Hindi natin alam kung ano yung kaya nilang gawin. Mag-ingat ka muna, wag ka munang labas ng labas. Kasi itong si Yusek Claire, di ba, pinagbantaan din. O, tingnan ninyo. Sinubong sa NBI ni Palace Press Officer Claire Castro ang umunoy death threat sa kanya. Pero git ng Facebook page ng reklamo ni Castro, walang pagbabanta sa kanilang post. Nasa frontline na balitang yan, si Dave Abuel. I am giving the authority na Personal na sumadya sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Hindi naman nagkaso si Yusek Claire. Nag-report lang siya na mayroong threat sa buhay niya. Si Palace Press Officer Claire Castro para magpasaklolo. Ang kanyang isinumbong, ang anyay mga banta mula sa Facebook page na Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Sa isang post noong January 2, nakasaad na nakakatuwa raw si Yusek Castro sa Anilay Chucky series nito. Nabanggit pa sa post na dapat daw maintindihan ni Castro na ilang parte lang ng kanyang katawan ang walang latay dahil sa pinaggagawa nito. Ayon kay Castro, lumabas ang post matapos ang kanyang mga Chucky remark noong Disyembre, kung saan binanggit niyang parang kahalintulad ng Chucky lang, napikon agad, no? Samantalang si Sara Duterte, gusto niyang ipabangbang na itong si PBBM, si First Lady, si Speaker Martin Romualdez. Kaloka, di ba mga minamahal? Tarantado. fictional character na Chucky si Vice President Sara Duterte. at the time, of course natakot ka. Kasi hindi ko naman sanay sa death threats eh. Pero kasi sabihin na appendix mo lang ang walang latay, iba ang ibig sabihin nun. Meron itong pagbabanta sa iyong buhay. So, Diba? Diyan sila magaling sa pagbabanta. So, kung kahapon, si Yusek Claire ay pinagbantaan ng buhay, ngayon naman, itong si Mami Pebbles. Ganyan ba kayo, yung mga naglalahad ng katotohanan, inuunti at iniisa-isa ninyo? Ganyan na ba kayo, kapikon? Ha? Ganyan na ba yung mga ugali ninyo na hindi kayo marunong lumaban ng patas? Ha? Diyos me, you. Wala kayong pinagkaiba sa ibang bansa. Diba? yun yung naramdaman ko. At up to now, yun pa rin yung nararamdaman ko. Personally, ang kakilala ko lang naman ay si Atty. Trixie Angeles. Pero yung certain Ahmed, hindi ko siya kilala personally. Paglilinaw ni Castro, wala pang formal na kaso kaugnay ng banta sa kanyang buhay. Kung magsasampa man ako ng kaso, pag-iisipan ko muna. Ba't kailangan ko lang kasing i-report ito para at least nga, kung may mangyari man sa akin, may mga tao silang pwede maimbestigahan. Diba? May person of interest na. Diba? Itong si Yusek Claire. Alright. Sana mag-report din itong si Mami Pebbles, no? Para masampulan din yung taong nagbanta sa buhay niya. Alright, mga minamahal Alicia nyo, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.